Smuggle, 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 smuggle. Para sa Rated X numero 44, akong inyong lingkod, Canton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement ang muling sumasa inyo upang hatiran kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illicit tobacco trade. Para sa episode na ito, pagsuyod kontra smuggled yosi nagpapatuloy. Aktibo ang ating mga regional PNP units sa Mindanao at Visayas. At sa balitang vapes, sistemang pasa-pasa ng mga vape patuloy pa din. Kahit lusaw na't iligal, binibenta pa rin. Sa ating komentaryo, mga vape shops na sumusunod sa batas, dihado sa patuloy na pagbibenta ng mga kolorom operators. At para po sa ating infographic of the week na inyo pong mapapasyalan sa X sa Smuggling, facebook.com/X sa Smuggling na meron ng 124,000 likes and 129,000 followers. Narito, ayon kay GP Joey Dulay, tagapangulo ng Philippine E-Cigarette Industry Association, in vape law we trust. We believe and support the vape law because it establishes comprehensive regulations that protect consumers and promote responsible trade, particularly by ensuring the protection of minors and non-smokers. Sa kasamaang palad, hindi po yan nangyayari ngayon dahil marami pong mga tiwali, particular dyan sa Facebook, yung mga ginagamit po ng mga smugglers na magaling bumoka, magaling tsumika, at magaling magbagsak ng presyo, yan po ang gawain. Marami pa rin po sa kanilang samahan ang nagbebenta po sa bangketa. Ipinagja-justify pa nga nila, Joey, na yan daw po ay naghahanap buhay lang daw sila. Hahanapan pa nila ng justification. Yan daw kasi ay yung binibenta sa kanila. Pero wala po yan sa hulog. Ang inyo pong ginagawa, kayong mga bagong salta, illegal sa batas. Kaya wala na pong justification needed dahil hindi po makatarungan ang inyong mga gawain. At atin na pong dakuan ang ating police report. Bulto-bultong smuggled yosi nasabat sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon sa Star FM Cotabato, kahon-kahong iligal na sigarilyo nasabat ng Parang Municipal Police Station nang maharang sa isang checkpoint ang isang truck at bumugad. Sa kapulisan, ang kahon-kahong iligal na sigarilyo laman ng truck sa Barangay Sarmiento ng parehong bayan. Sa ngayon, iniimbentaryo pa ng Parang Municipal Police Station, Maguindanao del Norte, sa pangunguna ni Parang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Erwin Tabora, ang eksaktong bilang at halaga ng nasabing sigarilyo. At para sa karagdagang impormasyon, narito ang isang video courtesy of Big News Ngayon, Mindanao. Umaga mga kaibigan, andito tayo ngayon sa harapan po ng Parang Municipal Police Station kung saan ay ibinababa kasalukuyan itong sandamakmak na smuggler na sigarilyo na nasabat po ng ating pong mga operatiba. Parang Municipal Police Station sa Regional Mobile Force Battalion 14 at yung ating 1st PMFC Maguindanao del Norte PPO. Itong sandamakmak na sigarilyo na ito sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Sir Erwin Tabora ay ito nga po nakuha itong isang wing van truck na ito. Inalulan itong napakaraming sigarilyo. Ito ay bago lang natin ito nakita mga kaibigan dahil Green Hills ang brand nitong sigarilyo na ito. Bukod pa doon sa loob ng wing van natin ay ito pa tambak-tambak ito mga kasama ng karton-karton ito kung bulto-bultuhan ito na sigarilyo na nasabat po ng ating mga otoridad. Ayan mula Maguindanao del Norte atin naman puntakuan ng Zamboanga del Sur. Yan sa Pagadian City dahil bulto-bultong sigarilyo nagkakahalaga ng 11,807,000 ang nasabat naman po sa karagatan.
sa tulong, sa mabuting pagkilos, maagap na pagkilos ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station sa pangunguna ni Police Major Benzar Mukaram. Napakalaga po rito sa interview, courtesy of Bright Channel, na ating pong limiin ang mensahe ho ni Mukaram, ni Major Mukaram. Dahil dito po atin pong makikita kung paano po nagsisilbing katalista, naghuhudyat, pagbibigay impormasyon ng mga concerned citizens para po masabat at masukol ang mga ganitong gawain. Atin pong dakuan. Police Major Benzar Mukaram po, sir. Mukaram, no, ang hepe sa Maritime Police. Sir, pwede ba di mo nga mapalapdan ning nga mao nga nasa kote karon nga mga kontrabando? Sorry sir, medyo hindi ako. Tagalog. Pwede mo bang mapalawak ang mga detalye hinggil sa pagkumpiska nito mga kontrabando? Well, ito pong accomplishment namin, sir, is in line with the instruction of the Chief PNP, which is to intensify the fight against smuggling, which is yun po yung trust ngayon ng PNP. So ito, sir, nagawa natin to, sir, sa tulong ng community. Kasi through CBIN natin, sir, yung intelligence network natin, informant natin, nagbato sa atin ng info at agad nating inaksyonan. Yun po, sir, nahuli po yung bangka na nagdadala ng alleged smuggled cigarettes po. Ang info natanggap nyo ngayon din o mga ilang linggo, araw pa bago nabuo ang operasyon, sir? Actually, sir, may natatanggap na kaming info prior to this. Pero ito po, sir, yun nga po yung gusto kong i-stress, yung timely pagre-report ng information. Kasi ito po, sir, timely yung pag-report sa pag-action po natin, na-action na natin agad, kaya po nahuli po natin yung bangka na to na nagkakarga ng alleged smuggled cigarette. Saan galing yung mga sigarilyo, sir? Allegedly, hindi sila nagsasabi kung saan, pero hindi po dito galing sa atin. Kumbaga, papasok po sila sa area natin. Ilang mga tripulante yung nakuha natin, sir? Ang nakuha natin is mayroon siyang 6 na tripulante. May kakaharapin ba sila na kaukulang kaso? Meron po with regards sa law natin against sa Customs Modernization and Tariff Act. Meron po silang kakaharapin na kaso. Okay. Magkano kaya yung pinaka-total value nitong nakumpiska na smuggled cigarettes? Ito pong nahuli natin ngayon ay more or less nasa 190 master case or boxes, which is sa valuation ngayon ng Bureau of Customs is nasa 57,300 per master case. So roughly total natin is nasa 10 million mahigit, more or less. Sir, ilang bangka, kasi sa dami ng mga master cases ngayon, Yes po. ilang bangka ang ginamit ng mga suspect? Itong nahuli po natin ngayon ay nakasakay lang po sa isang bangka. Katigan, yung may katig po na bangka. Nasa likod. Saan daw sila papunta at saan galing? Hindi ayaw nilang magsabi kung saan sila galing, pero accordingly dito sa kalapit nating municipality sila pumupunta. Kalapit na municipality, ibig sabihin dito pa rin sa area of Pumapasok po siya sa Iliana Bay po. Iliana Bay po talaga yung thoroughfare niya. So pumapasok siya dito sa mga municipality na outside ng Zamboanga Sur Anong po. pasa nyo, sir? Galing to sa kabilang probinsya, syudad, bago na ipasok dito sa area of concern nyo pa? Yun po ay subject for investigation pa po kung saan po yung galing ng itong mga kontrabando na nakuha po natin. Kabilang ang kapitan ng bangka ang nadampot niyo? Yes po. Yun ay mga... Kabilang na po siya sa 6 na crew na nakuha po natin. Mabalik ko lang, sir. Ang pagkahuli nito ay bunga doon sa mahigpit na kampanya, no? Ng Yes po. ating, Kapulisan. Kapulisan. Na kaya na naisa katuparan. Yes po. So, may dagdag kayo, sir? Ang sa akin lang po, gusto ko yung parating sa publiko na yung PNP po natin na nagtatrabaho. At kung ano
na binibigay sa atin ay pinapatupad po natin. Ito naman po ay para sa ating mamamayan yung ginagawa po natin. Ayun, isang matigas na papugay kay Police Major Benzar Mukaram at malaking pasasalamat sa Bright Channel para sa interview na yan. Inyo naman po sigurong narinig na nasukol nila yan, nahuli nila yan dahil yan po ay mahigpit na direktiba ni PNP Chief Marbil. Nagtatrabaho ang PNP. At yan ay nasukol dahil po sa mga sumbong ng concerned citizen. Pero bakit sa vaping, pagdating sa vaping, ay nananatili pa rin aktibo ang mga tulad ni Tonyo? Ano nangyayari? Ano epekto ng unfair competition? Muli, pinapaalala ko, babalikan natin yung mga pahayag ni Sargento Vargas ng Manila Police Department na ang kanilang batas na pinagbatayan kung bakit nila hinuli yung nagtitinda sa bangketa ay dahil po sa unfair competition. Kaya dakuan na po natin ang ating komentaryo. Mga vape shop na sumusunod sa batas dihado sa patuloy na pagbebenta ng mga kolorom operators tulad ni Tonyo. Kaya anong sabi? Ano ang mga ugong-ugong, mga napag-uusapan? Sabi dito, mukhang hindi na galing customs yung mga flaban na lumalabas. Hindi na uubos Mukhang collab na yan. At syempre, laki ng binaba ng benta ng shop namin, no? Lately, dami kasing online seller na 150 to 250 lang. Same item na binibenta natin sa shop, pero 300 to 400. Malaki nga naman ang diferensya. Halos doble. Di naman natin sila masisi. Ito na ngayon. Kumakayod lang din sila. At mga distri ang nagbibigay kasi need nila na maliquidate. Respeto pa rin sa hassle ng iba. Siyempre, yun lang, survival of the fittest na naman sa mga kapwa nating shop owner. Bless up. Mga sir, mga ma'am. Ayan po, pumapasok na naman po yung dispensa. Yung justification. Gusto niya i-justify na naghahanap buhay lang naman. Yung mga distributor naman na nagtatanggap sa kanila dahil magaling silang dispatchador. Pero wala pong hustisya. Paano mo i-justify? Hindi na po dapat natin yan pagdispensahan pa, ihingi ng tawad dahil hindi po makatarungan wag na natin pangatuwiran dahil hindi po makatarungan yung kanilang ginagawa. Sa pagja-justify ninyong yan, binibigyan ninyo ng pag-unawa, malawak na mag-unawa, sino po ang nasasaktan, hindi ba kayo? Hindi ba dapat ang masaktan yung mga gumagawa ng katiwalian? Gaya nito. I-justify na lang daw, intindihin na lang natin yung side hustle nila, respeto. Ikaw ang nagre-respeto, pero yung kabila, hindi rumirespeto sa iyo. Sino ba dapat ang manaig? Ang katigan natin. Siyempre, ang ating kakatigan yung mga sumusunod sa batas, sumusunod sa alituntunin, at nagsisikap na maging compliant. Of course, nandun tayo sa transition period, sa transitory. Pero kailan pa ba tayo matututo? Lalo't ganito. Hindi na uubos. May nag-post nga, si Monay, nag-post pa na dyan sa team gulgul na yan team na yan giling-giling na yan Sabi, may bagong dating daw, bagong labas na Flava. Si Tonyo meron, Flava Romeo 2, Romeo 1. Na-advertise pa kita, Tonyo, pero saan galing nga naman yan? Sabi ng iba, may nagpapadating daw. Baka nga naman. Ang duda ko, ang mga nagpaparating yan, kung nadyadyam pa rin yung mga yan, galing ho yan sa Pogo. Galing ho yan sa sindikato na namumugad dyan sa Pampanga. Kaya ibang mga stocks, yung mga bulto ng stocks, saan ba nanggagaling? Dyan sa Pampanga. Diyan sa Clark, diyan kinukuha. Yung nahuling milk tea, na bulto-bulto rin. Hindi ba Chinese national yan? Kaya nga pag duda ko, bahagi ho ito ng money laundering syndicate. Kasi hindi ho kaya ng mga Pilipino magpadating ng ganyang karami. Ilang puhunan. Ang ginagawa nga ng mga distri, mag-plating-plating daw kayo. Mag-pay in advance pa nga, may prepaid pa nga Kasi hindi kaya.
Pero bakit nakakayanan ng mga inchik na ito? Hindi ba kayo nagtataka niyan? Kung ilang milyon ang involved dyan sa bawat container. Pero nagagawa ho nila yan. At naipapamahagi pa ng murang-mura. Bakit kaya? Di kaya dahilan yan gusto nilang maging addict yung mga kabataan natin sa nicotine, at nang sa ganun ay aasa na lang tayo sa kanila habang buhay, habang nakakahumalingan ng ating mga kabataan hanggang sa pagtanda nila, umaasa tayo sa China, umaasa tayo dun sa mga disposable na binibenta nila na hindi naman yun ang layon kung bakit ginawa o inimbento ang vape. Ang layon ng vape ay para maging pamalit, less harmful alternative sa paninigarilyo, hindi para i-dispatch na tulad na ginagawa ni Tonyo at ng kanyang ka-teammate na sa gulgul na yan o sa giling-giling na yan na wala pong pakundana kung magbenta. Walang pakialam. Dahil hindi nila alam. Na bagong salta lang sila dyan, napunta lang sila dyan dahil inalagaan sila ng mga smuggler. Yan ang katotohanan.